Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, isang linggo bago natin ipagdiwang ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nga sinasabi sa panimula ng misa, medyo malungkot ang tema ng ating ebanghelyo ngayon. Sapagkat si Jesus ay magpapaalam na siya ay babalik na sa Ama. Pero sa ebanghelyo ngayon, sinasabi sa kanyang pag-alis, ipapadala ng Ama ang patnubay, ang Espiritu Santo na siyang magiging kasama ng mga alagad sa kanilang misyon. At tama naman ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik sa Ama, sa pagkakatiwala sa mga alagad upang pamahalaan ang simbahan. Ramdam ng mga alagad ang buhay na presensya ng Espiritu Santo. At ang patunay sa katotohanan na yan ay ang narinig natin ngayon mula sa unang pagbasa hango sa mga gawa ng mga apostol. Sina Pablo at Bernabe ay nakaranas ng problema sa kanilang pagmimisyon. Sinasabi ng mga Hudyo at ng mga matatanda ng bayan, yung mga natuturuan ninyo at nahihikayat ninyong umanib sa ating relihiyon ay hindi pa ganap at tunay na mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat para sa mga matatanda ng bayan, para sa mga Hudyo na ito, hindi sapat na tinanggap ninyo si Jesus at kinilala siya bilang Panginoon. Para dito sa mga Hudyo at matatanda ng bayan, kinakailangan muna silang magpatuli ayon sa kautosan ni Moises. At dito nagkaroon ng parabang pagtatalo-talo, kanya-kanyang pagbibigay ng mga opinyon na halos walang parabang manalo. Walang magbigay, walang magsabi, o sige, ito ang ating sundin. Ito ang ating gawin. At nakarating ito sa pamunuan ng mga apostol at nagpatawag sila ng mahalagang pagpupulong doon sa Jerusalem. At kasama sa pagpupulong na yon sina Pablo, Bernabe, at ang matatanda ng bayan at ilang mga pinuno ng mga Hudyo. At kasama ang mga apostol, sila ay nagdasal, humingi ng tulong sa Espiritu Santo at nag-usap, nagbigay ng kanya-kanyang opinyon, nagbigay ng kanya-kanyang kaalaman ayon sa turo ng ating Panginoon. At ang sabi ng unang pagbasa, sa katapusan ng pagpupulong, nagpadala ang mga apostol ng sulat at ito ay ipinadala doon sa lugar kung saan nagmisyon sina Pablo at Bernabe. Ang sabi sa sulat, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo, ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ito yung laman ng sulat na nabuo sa pamamagitan ng pagpupulong doon sa Jerusalem at ipinadala doon sa lugar kung saan nagkaroon ng problema. At sinunod ng mga tao
ang kautosan na ito. Ibig sabihin, ayon sa napag-usapan sa pagpupulong sa Jerusalem, hindi kinakailangan ang magpatuli para maging ganap na Kristiyano. Mahalaga mga kapatid ang pag-uusap. Mahalaga na pinakikinggan ang opinyon ng bawat isa. Mahalaga na nagkakaroon ng ganitong paghingi ng opinyon, pag-uusap, pagpupulong-pulong, sapagkat ito ang simbahan. Sa panahon ng ating minamahal na yumaong Pope Francis, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pakikinig sa bawat boses, sa bawat opinyon ng bawat sektor ng simbahan. At ang tawag natin diyan, synodality. Kapag sinabing synodality, pakikinggan ang bawat sektor, uunawain, iintindihin ang sinasabi ng bawat grupo, maliit man grupo yan o hindi. At pagninilayan, pagdadasalan, at pagkatapos magkakaroon ng isang pinakabunga mula dito sa ginawang pag-uusap na ito. Kaya mga kapatid, ayon sa halimbawa ng mga apostol, kung papaano sila namuno sa ating simbahan, ito ay nagpapaalaala sa atin, pahalagahan natin ang pag-uusap. Pahalagahan natin ang pakikinig. Sapagkat dito sa ganitong mga pagpupulong, pag-uusap at pakikinig, mapapakinggan natin ang kung ano ang sinasabi doon sa hindi sinasabi ng bibig. Kasi minsan nasanay tayo na nakikinig doon sa kung ano ang sinasabi. Pero merong mahalaga na dapat tayong mapakinggan. At iyon, yung mga bagay na hindi binibigkas ng bibig. Na kapag ang ating pagkilos at paggawa ay nag-iiba at hindi na katulad noon na para bang tayo ay unti-unting lumalayo sa simbahan, hindi man tayo magsalita, yung pananahimik na yon, yung unti-unting paglayo na yon ay may mahalagang sinasabi. At iyon ay kailangan ding pakinggan. Kaya hingin natin sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya na sa ating pagdiriwang ng banal na misa, sa ating mga samahan, mga organisasyon, mga grupo na kinabibilangan, matuto tayong magpahalaga sa pag-uusap, sa pagpupulong, sa pakikinig. Sapagkat kung hindi natin yon gagawin, sino ang pakikinggan natin? Ang sabi ng Ebanghelyo, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Nakikinig sa aking salita ang tunay na umiibig sa akin. Kaya kung talagang minamahal natin ang Diyos, hindi tayo magbibigay ng anumang mga salita o gawa na hindi nakaugnay sa kung ano ang kanyang turo, kung ano ang kanyang halimbawa.
Matutunawa tayo sa halimbawa ng mga apostol, nagpapahalaga sa salita ng Diyos, nagpapahalaga sa mga ibinubulong ng Espiritu Santo na siyang gabay ng simbahan upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo kay Jesus. Amen.